Marami na pong naglabasan na surveys for the senatorial elections come 2025. At marami na rin ang nag-declare ng kanilang kandidatura in time for the filing of their certificate of candidacy this October. So, ano-ano ang mga sinasabi ng mga surveys ukol sa kanilang tsansa? Hello Philippines, I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. Political lines have been overlapped and drawn once again. Panahon na ng politika. Ibig sabihin, bagong partido, bagong alyansa, at bagong magkakakampi. Una sa lahat, naglabas na ang senatorial slate, ang bagong Pilipinas, o bagong unit team ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang bagong Pilipinas senatorial slate na kinabubuuan ng Partido Federal ng Pilipinas, Nacionalista Party, Nacionalista People's Coalition, Partido Demokratiko Pilipino, and naka-CMD, ang dami ay ang mga sumusunod. 11 candidates in total. Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla Jr., Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Amy Marcos, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Secretary Benher Abalos, Congressman Erwin Tulfo, and Congresswoman Camille Villar. May inihintay pa daw silang isa. Sa opposition naman, or yung dating Pinklawans o ang Liberal Party, 3 pa lamang ang deklaradong kandidato. Nangunguna na po dyan si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, at Attorney Shell Jokno. Of course, sinusubukan pa nilang makuha ang party stalwart nila na si dating Vice Presidente Leni Robredo. Para sa mga pinakabagong oppositionists na dating kaalyansa ng unit team, naglabas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanilang lineup. At yan nga ang Partido Demokratikong Pilipino senatorial lineup na 6 pa lamang po ang deklarado. Nandiyan po si Senator Ronald De La Rosa, Congressman Paulo Duterte, former President Rodrigo Duterte, Mayor Sebastian Duterte, Senator Bongo, actor Philip Salvador, at yun po. Ang mga undecided naman or nag-iisip pa kung sila'y tutuloy sa pagkasenador ay sina dating Mayor Isko Moreno, Senator Gringo Honasan, Doc Willie Ong, Senator Antonio Trillanes, at dating Vice President Leni Robredo. Na kamakailan lamang ay muling nagpahayag si Robredo na tatakbo na lamang siya ng Naga as City Mayor. Pero may laban siya ayon sa surveys. Kaya hanggat wala pa nagpa-file ng kanilang mga COCs, ay pwede ba magbago ang lahat? As of July 1st this week, ang mga nangunguna sa surveys, ang mga sumusunod. Ang mga naglalaban para sa top 6 pero not necessarily in this order ay sina Doc Willie Ong, ex-President Rodrigo Duterte, Congressman Erwin Tulfo, ex-Senate President Tito Soto, ex-Senator Ping Lacson, at Senator Bongo. Yan po yung first 6. Ang naglalaban naman sa next 6 o ang bottom 6, although again not necessarily in order, ay sina dating Senator Manny Pacquiao, dating Mayor Isko Moreno, incumbent Senator Amy Marcos, dating Senadora Pia Cayetano, dating Vice Presidente Leni Robredo, at DILG Secretary Benher Abalos. Ang mga statistically tied sa 11 to 13 place, ibig sabihin malaking ang tsansa manalo at pumasok sa Magic 12, ay sina Senator Ramon Revilla, Mayor Abby Binay, ex-Senator Kiko Pangilinan, at ex-Senator Bam Aquino. Kung mapapansin ninyo, ang mga lumalaban ay mga dati na rin mga nakaupo. Halos ang bago lamang sa pandinig na nakapasok sa Magic 12 ay si DILG Secretary Benher Abalos at Dr. Willie Ong, although national figures na po sila. So 80% ayon sa surveys ay mga dati ng senador, except Mayor Isko Moreno, who unsuccessfully ran as president last 2022. Halos lahat rin ang comebacking kamag-anaks. The Tulfos, newest dynasty in the making, the Cayetanos, old dynasty in the Senate, and perhaps, kung matutuloy,
maybe the biggest dynasty in the making of all, as three Dutertes are planning to run for the Senate. This only proves that the Senate has become a family affair. At mukhang tamad pa rin mag-isip ang taong bayan, hindi sa qualifications ngunit tamad mag-isip kung sino ang may legislative agenda na babagay at kinakailangan ng Pilipinas ngayon. Sa totoo lang, the Senate has become more than just an exclusive club among the popular and the rich. Masyado na siyang naging mataas para maintindihan ng masa na hindi katanyagan sa pangalan ang kinakailangan, dapat ibaba rin ang Senado para sa taong bayan. Sapagkat halos lahat sa kanila, kung hindi anak mayaman at first-time job ang maging congressman o politiko, hindi na sila makaintindi kung ano talaga ang kailangan ng taong bayan. Most of these politicians hindi pinagdaanan kung anong pinagdadaanan ng 80% ng ordinaryong Pilipino. Ang magkaroon ng totoong hanap buhay, ang makaranas ng hirap, at ang mapagod sa konting kinikita. It's time to take back the Senate at bumoto tayo ng kandidatong tunay na nakakaintindi sa suliranin ng ordinaryong Pilipino. Nang sa ganon, maibaba ang matayog na Senado sa sahig ng taong bayan. Kaya sa ngayon, mukhang panaginip pa ang lahat. At ang kailangang magising sa katotohanan ay ang taong bayan. I'm Bush Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.